Okay, isang pinagpalang umaga at buhay na pag-asa para sa ating lahat na sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang kabila-kabila ang nangyayari sa paligid natin, di lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Hindi natin alam kung ito'y magwawakas, magiging mas maayos ang mga susunod, o hindi natin alam. Ang isa lang alam natin, ng ating Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat at siyang may hawak ng lahat ng bagay. Our God is a sovereign God over all. Sabi nga po dito sa mga awit o sa Psalm 97 verses 1 and 2, The Lord reigns, let the earth rejoice, let the many coastlands be glad. Righteousness and justice are the foundation of His throne. The heavens proclaim His righteousness, and all the peoples see His glory. Let's declare, the Lord reigns. Let the people be glad that our God reigns. The Lord reigns. Lord reigns. Yes, the Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. So fire goes before Him. Fire goes before Him. Burns up all His enemies. All His enemies. The hills melt like wax at the presence of the Lord. At the presence of the Lord. For the Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. The heavens declare. The heavens declare His righteousness. The people see His glory. For you, O Lord, are exalted over all the earth. Over all the earth. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. That our God reigns. That our God reigns. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on
grace and mercy, send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. And as we gaze on your kingly brightness, As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Mirror, hear my lives, tell your story. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. and as we worship, And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, And we raise you up
with our praise. raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Tunay nga, O Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Kayo po naghahari sa lahat. Ano man ang aming mga nararanasan sa aming kapaligiran, sa aming bansa, at maging sa buong mundo, Lord. May mga takot man, pero meron kaming kapanatagan. Nalalaman namin na aming Diyos na sinasamba ay buhay, makapangyarihan sa lahat. At ang iyong paghahari ay hindi natatapos magpakailanman. Salamat po, O Diyos. Salamat po. At tunay na kahabagan niyo po ang aming bayan, ang mundong ito. Alang-alang po sa inyong mga anak, Panginoon. Naway matapos na pong paghihirap na to, kundi man, Panginoon, ang iyong biyaya ang siyang magpapatuloy para sa amin, Lord. Ito po yung magiging aming kalakasan. Panginoon, makalaman po ng lahat na meron lamang po nag-iisang Diyos na buhay. Meron lang nag-iisang Panginoon na siyang tagapagligtas, tagapamagitan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus ay walang makaparoroon sa inyong Ama, kundi sa pamamagitan lamang na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po, O Diyos, na meron po kaming ganitong pinanghahawakan, ang tunay na pag-asa, buhay na pag-asa na darating at ngayon ay meron sa amin. Panginoon, naway ang inyong mga anak, ang inyong iglesia ay patuloy na magliwanag. Lalong-lalo po sa mga trying times na ito, Panginoon. Lalo po kami magdingning. Lalo po kami maging bold, magkaroon ng apoy sa pagpapahayag ng inyong dakila at walang hanggang pangalan. Pagpapahayag ng inyong mga salita, mga katotohanan ito, nagdadalat ng kaligtasan at tunay na pag-asa sa dinaranas ng mundong ito. Salamat po, O Diyos, tunay na kami, tinataas namin kayo sa aming buhay sa pamamagitan ng inyong tulong at biyaya. Salamat po. Salamat po. Tanging sa inyo lamang, Panginoong Yesus, nagmumula ang kaligtasan at tunay na pag-asa. Salamat po. Amen. Magandang umaga sa inyo mga kapatid na mga nanonood sa live stream sa kanilang bahay at sa kadahilanan ng COVID-19 na patuloy pa rin minimiral sa ating bansa ay under pa rin tayo ng pinairal ng protocol ng IATF na manatili pa rin tayo sa kanya-kanyang bahay. Upang makapag-ingat tayo sa pandemic nito ng COVID-19, isang malaking pribilehiyo na ako ay muling binigyan ng pagkakataon makapagsalita sa harapan ninyo, no? Sa araw nito ng linggo na dapat ay araw ito ng ating pananambahan na dapat sana ay sama-sama tayong nagpupuri, nagkakantahan para sa ating Panginoon. Naway loobin ulit ng ating Panginoon na makapag-inig tayo ng pisikal na sama-samang magawitan sa darating at nagbabatian sa darating na panahon. Binabati ko rin ang mga leader ng ating iglesia, mga elders, and deacon, maging ang head pastor namin na nasa kasalukuyang bumibisita sa kanyang minamahal na anak
at mga apo sa Amerika. Ngayong umaga, tatalakayin natin ang nangyari kay Pablo sa Galatia. Ito ay tungkol sa pananampalataya sa ating Diyos na hinaluan ng maling katuruan na may gawang kautusan. Akin munang sisimulan ang paksang ito sa layunin ni Pablo sa Galatia na panumbalikin ang ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at hindi ng gawa ng kautusan. Nang may pangaral ng mabuting balita tungkol kay Hesus at tanggapin ng mga taong hindi Hudyo, yun ay silang mga hintil do sa Galatia, lumitaw ang katanungan kung dapat sundin ang kautusan ni Moses o ang Mosaic Law para maging Kristiyano. Sinabi ni Pablo na hindi na. Katunayan, ang matibay na saligan ng buhay na nakaugnay kay Kristo ay ang pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay pawawalang sala ng Diyos ang lahat. Tatatpuat ang iglesia sa Galatia, isang lalawigan Romano sa Asia Minor. May mga sumalungat kay Pablo at nagsabing kailangan pang ganapin ang kautusan ni Moises upang mapawalang sala ng Diyos. Ang layunin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia ay panumbalikin sa tunay na pananampalataya ang mga nadaya sa maling turong ito. Nagpasimula si Pablo sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang karapatang matawag na apostol ni Jesucristo. Binigyan diin niya na ang pagkatawag sa kanya bilang apostol ay buhat sa Diyos, hindi sa kapangyarihan ng tao, at ang kanyang misyon ay sa mga hintil. Mapalad tayo mga hintil dahil meron palang naka-assign sa atin, si Pablo, na patuloy na nagtuturo at pagbinasa natin yung kanyang mga sulat. Yan po ay nabanggit sa Galatians 2:8 and 9. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ng Diyos ang mga tao. Sa mahuling kabanata ay pinakita ni Pablo na ang pamumuhay Kristiyano ay likas na dumadaloy dahil sa pag-ibig ng bunga ng pananampalataya kay Kristo. Ngunit po ang nangyari sa Galatians chapter 3. Yan po ang ating konteksto na gagamitin sa araw na to. Sa Galatia, sa lalawigan na tinuruan ni Pablo ng magandang balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo, marami din siyang na-establish na church sa lugar na yon ng Galatia. Nang umalis si Pablo, may mga teacher na naglabasan na ang tinuturo ay hindi daw basta maliligtas sa simpleng pananampalataya kay Jesucristo, na kinakailangan dagdagan pa ng pananampalataya sa pagsunod sa law o sa rituals ng kautusan ng pagtutuli o circumcision na siya nilang kaugalian. Ito ay kaugalian ng mga Hudyo. At marami ang mga tao doon sa mga churches na na-establish ni Pablo sa Galatia ay tumanggap na sa gospel ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng teaching at preaching ni Apostol Pablo noong nandoon pa siya, subalit sila ay natangay ng ibang teacher kaya nagkaroon ng develop ng mga division o confusion ang mga kapatiran sa area na yon ng Galatia. Itong bulaang teacher ay dumating para siraan si Pablo against sa authority ni meron si Pablo bilang apostol ng Panginoong Hesus. Kagaya ng binanggit ko nung una, kanina, pinagtanggol ni Pablo ang kanyang sarili sa karapatang maliwanag at tawag na siya ay bilang apostol ng ating Panginoong Hesus. So pinagdiinan niya na siya ay isang apostol ng ating Panginoong Hesus at yun ay inassign siya sa mga hintil, At patuloy nilang tinataguyod ang paraan para makonvert na maging Judaism o tinatawag na proselytizing them into Judaism para masave sa kanilang kasalanan. Ang pagtupad sa law, kautusan o katwiran na tinatawag nilang righteousness ay binase nila sa pagsunod sa mga pagganap ng rules at mga kautusan meron ng mga Judaizer. Kaya sa mga sumusunod na chapter ng Galatia ay sunod-sunod niyang sinagot na may challenge at question.
Sa chapter 5, ika nga niya ng ganito, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin dahil ang lahat ng ito ay natapos na sa krus. Quote ko rin sa English, mga kapatid. Paul says that they are entangled with yoke of bondage, were written in the book of the law, and all ended at the cross. No? Mamaya po ay liliwanagin natin yung ibig sabihin ng book of the law. So yun yung tinuturo ng mga Judaizer, no? Hindi dito nabanggit yung Ten Commandments, no? Yung book of Moses, no? Ika rin ni Pablo sa dulo ng chapter 2 ay hindi sinabi riyan na hindi ko tatanggihan ang kagandang loob ng Diyos kung ang tao ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. I do not prostrate the grace of God, for its righteousness could come by the law. Then Christ is dead in vain. Great powerful word po itong sinabi ni Pablo. At hindi lang yun, but very true words. No? Tingnan po natin sa other side na yung ibang sitwasyon. Kung ako ay magiging righteous sa pagsunod sa mga set of rules sa religion ng Hudyo at Judaism, kung gayon hindi dapat namatay sa krus ang Panginoong Hesus. Ang katotohanan na ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus ay ipinahayag na walang taong magiging matuwid o righteous sa pamagitan ng sariling effort o kakayahan o sariling gawa ng kautusan. Tinatawag ng Diyos ang batayan ng katwiran o righteousness pero hindi sa pamamagitan ng gawa, hindi rin sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. O yung tinatawag na Moses Law o kaya yung Mosaic Law, dapat ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan natin si Pablo kung ano ang ginawa sa chapter 3. Kaya ang tanong ni Pablo sa mga taga-Galatia, ito po yung ating paksa, itong title natin. Pananampalataya ba o kautusan? By faith or by works of the law? So yun ang malaking katanungan, Miski na sa ating panahon, ay mayroon pa rin ako confused sa ganyan, Ano ba talaga yung susundin? Pero magandang pag-aralan mo natin itong sulat ni Pablo. Basahin natin. Nahibang na ba kayo sa mga taga-Galatia? Sino ang nakagayuma sa inyo? Medyo pagpasensya nyo muna kasi parang mabigat yung pagkabigkas ko kasi nahihibang na ba kayo? Pero siguro si Pablo hindi ganun magsalita, Kasi pag magsalita si Pablo, kung nakikiusap siya sa mga taga-Galatia, parang paiyak, nagpapaawa. Okay? Kaya pasensya na kayo mga kapatid. Maliwanag pa na ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Ano ba ang nagayuma? Di ba yung naakit o yung nabigani ba o na-charm, So, marami atang nahibang sa mga ganun, pag na-charm. Ito lamang ang ibig kong malaman ninyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Nahihibang na ba talaga kayo? Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyo matapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Kapangyarihan sa laman, Yung kanyang sarili na yung pinapairal, hindi na spiritual to, Kaya ang meaning ng context nito sa Greek word flesh ay sarx, refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the spirit, So kontra to sa ating pang-spiritual na kagaya, Lalo kung ginagamit natin ang laman ay talagang matutokso tayo, kung tayo nasa laman. Kailangan lagi nakatuon tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoon Yesus Kristo upang maging spiritual tayo. Dahil ang kalagayan ng pang-spiritual ay may maraming pangako dito, na pagdating ng araw makakasama natin ang Panginoong Yesus.
no? Magiging maganda ang ating buhay. Alam naman natin ang buhay dito sa mundo, no? Nakagaya ngayon, lockdown o ECQ, maraming bawal, no? Ang meaning ng context nito sa Greek ay, nabasa ko na po. Meron po tayong tinatawag na sinful nature, o bumabalik tayo sa ating sinful nature na hindi tayo binago sa pakikisa sa ating Panginoong Yesus. Tayo binago na, di ba? Kaya wag na tayo bumalik sa sinful nature natin na tinatawag. Tuloy po natin. Are you so foolish? And after beginning by means of spirit, are you trying to finish by means of flesh? Paul puts a challenging question to the foolish Galatian. He cries, no? So binanggit ito, he cries, no? Hindi yung pagalit, no? Ang pasensya na kayo sa pagbigkas ko, no? Hindi paiyak ito. O foolish Galatian, I have taught you the truth, and you receive it with eagerness and gratitude. Now, suddenly you drop the gospel? What has got into your mind? No? So, yan ang question ni Pablo. No? Ito ang ating mapaliwanag sa mga modernong salita. No? Ito, meron pang isang modernong salita. No? Ang hamon ni Pablo. Ikumpara natin sa panahon natin. Pwede natin sabihin, come on, my smart Galatian, you who all of a sudden have become professor, I seem to be your pupil. Okay? Diba? Dapat itong mga Galatian, kasi naturuan na niya dapat lumalago na to sa ating Panginoon. Diba? Dapat professor na sila. Nagsasaliksik sila sa salita ng Diyos, no? Para maging malago sila, no? O maaring sa mga malalalim na salita ng Diyos, ano? Pero bakit kaya madali silang naakay o kaya natukso o kaya nasilo ng patibong ng kalaban, ano? Sila ay nabighani o na-charm sa turo nila. Tuloy po natin. Tagapagturo na kayo. Nagayon mo pa rin ba kayo? Natutuwa ko sa isang ating kapatid, ano? Nung kinuwento niya na nung lockdown, wala siyang magawa sa bahay kundi mag-aral sa Bible at magsaliksik sa salita ng Diyos. Marahil nais niya na maging tagapagturo sa salita ng Diyos. Di ba? Nakakatuwa yung ganun. So dapat ganun din yung mga taga-Galatian, no? Kundi man, yung mga ating mga kapatiran, no? Hindi dapat question yung tayo ini-lockdown o ini-CQ. Hindi tayo pinalabas. Meron pang pagkakataon na manumbalik sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Naalala ko sa Matthew 9:37, sabi ng Panginoon, Jesus, nang makita niya ang nakararaming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Indalangin ninyo sa may-ari ng aanihan ang magpadala ng mga manag-aani. So merong dito mga litong-lito na naawa ang Panginoon. Hindi na alam kung anong gagawin, no? Lalo na sa kaligtasan, no? So litong-lito sila kung sila ba ay, kasi nung panahon na yon ay hinihintay pa nila ang Mesaya, no? So walang nagtuturo ng tama sa kanila kung paano sila maliligtas, no? Sabi ng isang komentary, maraming kaluluwa na handa nang tumanggap sa katotohanan. They are very numerous, pero ang mga manggagawa ay kakaunti sa panahon na nandoon ang Panginoon. Nasaksiyan niya ang maraming skriba, paraseo, priest, reverend, pero hindi nagtatrabaho, no? Hindi kumikilos. Anong ginagawa nila? Nag-uusyoso lang sa Panginoon. Kaya ang Panginoon lang nagtuturo ng panahon na yon. Pero
Itong mga eskriba, alam natin ang eskriba, siya yung tagasulat ng Word of God, ano? At ang mga Pariseo, high priest, sila yung mga nagko-control ng kanilang religion, ano? So, pero hindi sila naglilingkod. Anong ginagawa nila? Nagbubulong-bulungan lang, ano? O nag-oosyoso. So, nalungkot ang Panginoon. Sana hindi tayo ganun, ano? Pareho nitong mga Hudyo na Pariseo at Skriba. Paul reminded them that the law-keeping was a work of the flesh. Ito ay sa laman, hindi pang spiritual, patungkol sa Diyos, no? So, yung law-keeping ay hindi maganda, no? Wala na bang halaga sa inyo, mga naranasan ninyo? Marahil naman ay meron, sabi ni Pablo. Sinabi niya ito sa mga taga-Galatia, no? Siya na nagbigay sa inyo ng Espiritu at gumawa ng mga himala sa gitna ninyo. Ginagawa ba sa pamamagitan ng gawang ayon sa kautusan o sa pakikinig tungkol sa pananampalataya? Ano ba talaga? Na sila sa kautusan, no? Parang mas gusto pa na yung kautusan, no? Mamaya ipapaliwanag ko ano yung mga kautusan nito, no? Hindi lang tayo manampalataya sa ating Panginoon, no? Mga kapatid, hindi po basta pwedeng sabihin ng tinanggap natin ang Holy Spirit tapos sasabihin mo rin na tinanggap mo rin ang law o ang kautusan. Pinagsama mo na yan, no? So, makukumpuse ka pag ganyan. Wala kang maririnig na ganyan kailanman. Pero nang dumating sa atin ang gospel ng ating Panginoong Yesus, ay tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo na sa sandaling narinig natin ng hearing of the simple faith, tayo magiging mananampalataya tayo at Kristiyano na o templo na tayo ng banal na Espiritu Santo. Magbubunga ang Espiritu na nasa atin, no? Dapat magbunga, no? Pag nagbunga yon, maglilingkod na tayo para sa ating Diyos. Ganun dapat ang mga nakakilala na sa ating Panginoon. May pananampalataya at maglilingkod na dapat sa ating Panginoon. Dapat lumago, eh. Tulad na nangyari kay Abraham. So nabanggit, papasok na dito si Abraham, no? Kasi kailangan pagtibayin ni Pablo yung kanyang mga explanation sa mga Galatia para malakas ang kanyang pag-explain, no? O pagpapaliwanag. Sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. So doon pala nagsimula yung pagsampalataya, no? At pag sumampalataya ka sa Panginoon, magiging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Example of salvation was written pardon for all who believe His gospel of grace, in which salvation is obtained by faith alone. Dahil itinuring ni si Abraham na matuwid sa Diyos, no? So Paul used Abraham to illustrate the following. Isa dito sa Galatians 3:6. Sumampalataya si Abraham sa Diyos, it was credited to him as a righteous. Abraham believed that his faith says to God, I believe what you say. That's all, plain and simple. Wag na sa pang law o kautusan o mga ceremonial, no? What else? Sa Romans 4:3-5. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay tinuring ng Diyos sa matuwid. At ibinigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa kundi sumampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. So ang kalaban ng kautusan ay pananampalataya. So yan yung ating topic, no? Yung title natin, no? Sa Genesis binanggit din to, no? Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana, ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit
at masdan mo ang bituin. Mabibilang mo ba yan? Ano ba yung tinutukoy ng ating Panginoon dito nung pinakita niya yung bituin? Ganyang karami maging lahi mo. So, yun yung mga lahi niya. So, ganun ba karami ang lahi ni Abraham? Ganun ba dumami? Kasi ang anak niya si Isaac, di ba? At hindi naman ganun kasi dami. So, ano ba yung madaming sinasabi ng Panginoon? Si Abraham na ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya ay tinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. So, kung si Abraham ay sumampalataya sa Panginoon, siya ay ibibilang na matuwid, no? Na taong matuwid. So kung sino yung mga binanggit ng Panginoon doon ng mga bituin na ganun kadami, kung sinong gumaya o kaya tumingin sa ating amang Abraham, ano mangyari sa atin? Kasi siya ay tinawag na ama ng pananampalataya. Kaya kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon, matutulad tayo kay Abraham. So siya magiging anak niya tayo, no? Sa pananampalataya. Kung gayon, maliwanag na ang nananalig o nananampalataya sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. So yun yung sagot, ano? So yun tayo yung mga bituin, no? Marami nang mananampalataya ngayon, mga Kristiyano. At ganoon kadami tayo, no? Kapareho ng sindami ng bituin. Ulitin ko sa inyo. Sa makatuwid, ang nananampalataya kay Kristo Jesus ay ang mga tunay na anak ni Abraham. Bilang Kristiyano, maniwala tayo at magtiwala na ito ay totoo, no? Bago pa ito nangyari, ay ipinahayag na ng kasulatan na pawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag kay Abraham sa pamamagitan mo'y pagpapalay ng lahat ng bansa. So, kung tayo ay hintil, hindi naman tayo Hudyo, kasi akala namang Hudyo, sila lang yung ligtas eh. Naibaling na ng Panginoon sa mga hintil, yung kaligtasan, no? So, wala nang pagkakaiba kung Hudyo ka man o hintil. So, nung araw ay dalawang klase lang ang tao, no? Kung hindi ka Hudyo, ikaw ay hintil. Pero ngayon, tatlo na ang klase. Ano ba yun? Ang ikatlo ay tinatawag na Kristiyano. Kaya kung itong Hudyo tumanggap sa ating Panginoon, Kristiyano siya. Kung ikaw ay hintil, ay tumanggap sa Panginoon, ikaw ay Kristiyano. So, yung pangatlong klase ng tao dito sa mundo, no? Ay yung Kristiyano. Ulitin ko, bilang Kristiyano, maniwala tayo at magtiwala na ito ay totoo. So, nabanggit ko na po kanina. Bago pa ito nangyari, ay pinahayag na sa kasulatan na pawalang sala ng Diyos ang mga hintil. So, nabanggit ko na rin po. Kaya naman, pagpalain mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Sa James ay binanggit din to. Natupad ang sinabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya itinuring ng Diyos bilang matuwid. Hindi lang po matuwid, tinawag siyang kaibigan ng Diyos, no? So kung sumasampalataya sa Diyos, sumasampalataya din tayo, magiging kaibigan din tayo ng Diyos, no? Kagaya ni Abraham. So, sunod na kabanata sa Galatians 3, sa chapter 10, ang title naman ito, The Righteous Shall Live by Faith, no? Sapagkat ang lahat ng mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. So, kay Abraham pa rin tayo pupunta, no? Sa topic natin. Sapagkat nasulat, sinumpa ang bawat hindi na natili sa lahat ng mga bagay na nasulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. And that those under the law were under the curse, no? Sa Galatians 3:10, binanggit to, no? Galatians had wandered from the truth that Paul had first taught them in favor of listening to some Judaizing teacher from Jerusalem who insisted that they should still be observing all the rites of the Jewish religion. What are these to be observed? Ano-ano itong mga susundin kapag
sinunod mo yung mga Jewish religion. Ito po yung binanggit ko kanina, no? Kung ano-ano itong mga law na dapat sundin. Una-una ay yung Ten Commandment. Ang Ten Commandment, hindi po nawawala. Still binding ang tawag dito, no? In regards to being justified by faith and not by the work of the law, no? So, binanggit din naman to ng ating Panginoon, yung binago na niya yung Ten Commandment. Dalawa na lang po ang commandment na binanggit natin Panginoon. Una ay, ibigay mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas, no? At ang kalawa ay, ibigay mo ang iyong kapatid o ang iyong kapwa na higit pa sa iyong sarili. So, nahati na po sa dalawa, no? O, dalawa na yung kautusan. So, binding pa rin yung Ten Commandment. However, the law spoken of all through Galatians is the law of Moses, di ba? So, ito yung ating pinag-usapan. Kung ano ba yung tinuturo nitong mga Judaizer. So, ito yung the law of Moses, which also called the book of the law. So, may tawag pang silang book of the law. Hindi lang book of the law, the Mosaic law. Or the book of the covenant. Ito tatlo. In chapter 2, Paul had instructed the Galatians again that they are not saved by keeping the law of Moses, no? So yun, binanggit niya, yung pala yung sabihin. So in chapter 3, he exhorted that they are placing themselves back under the curse of the Mosaic law by trying to observe everything that was written in the book of the law. In chapter 4, Paul asked them, why do you desire again to be bondage by observing the following? Oh, sa chapter 4 po binanggit ito. Ano ba yung mga ino-observe nila? Sabi dito, yung days, months, year. No? Feast days, monthly moon festival, yearly ceremonial Sabbath, which were all part of the ceremonial law or what was written in the book of the law. So, marami po, no? Kahit man po sa ating bansa, no? O sa ating dito sa Pilipinas, marami ding ino-observe kung mapapansin nyo ang ating mga kababayan, no? So, hindi na dapat gawin yon, no? Meron pang pag ikaw ay nanligaw, pag sinagot ka, may mansari pa, no? Di ba, mga kapatid? So, nag-observe ka ng ganitong klase, no? Parang rules o batas o kautusan ng Mosaic law. Sa 11, maliwanag nga na sinuman ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay, o kaya ang itinuring ng Diyos na matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, yan ang paliwanag ni Pablo. At ang kautusan na hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon, ay mabubuhay sa mga yaon. Ang sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. So yung pala yung naging anak ni Abraham na bituin, no? Tayo po yun, mga hintil, no? Kasama po tayo doon, no? Mga nananampalataya sa ating Panginoon. So pagpapalain din tayo na kagaya ni Abraham. So sa Galatians 3:13, from which Christ had redeemed us, no? Saan tayo po tinubos? Doon sa pagkamatay niya doon sa krus, no? Kasi binanggit dito kanina na tinubos tayo ni Kristo, no? At naging sumpa sa ganang natin, sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So inako na niya yung ating kasalanan, no? Doon sa krus, sa Kalbaryo, no? Kaya mga kapatid, maniwala kayo at magtiwala. Yan ang panawagan ng bawat mga ngaral at mga tagasunod ni Kristo. Kaya ang samo ni Pablo sa mga Galatia, hindi lang sa Galatia, sa atin din, mga mananampalataya sa ating Panginoong Yesus, na ang hintil, hindi na kagaya ng mga Galatia ay ganito ang wika ni Pablo.
Kaya mula ngayon, wag nang dagdagan ninuman ang aking mga paghihirap sapagkat ipinakita na ng pilat ng aking katawan na ako'y lingkod ni Jesus. So, pinagtanggol na naman niya ang kanyang sarili, ano? Talagang siya ay apostol ng ating Panginoong Jesus at nagkaroon na siya ng maraming pilat, no? Sa paglilingkod sa Panginoon. Alam naman natin na marami siyang dinanas na paghihirap. At kaya sinabi ko nga, kahit na nagsalita siya ng mabigat na salita, ay hindi gano'n, ano? Kundi paiyak, ano? Paawa siya sa mga taga-Galatia. So, yun lang mga kapatid sa araw na ito. Sana maniwala tayo sa ating kapatid na Pablo. Hindi lang kay Pablo, maging sa mga tagapagturo natin sa iglesia, ang mga nagsisikap ipaliwanag ang tungkol sa panampalataya at dapat iwaksin natin sa buhay natin yung mga gawaing mga rules o kaya yung mga sinasabing kautusan na at hindi na po ito dapat na sa ating paglago, hindi na natin dapat itong gawin. So mga kapatid, tayo manalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito, sa aming mga natunghayan, Panginoon, na ang mga pangako, lalo sa aming amang Abraham, na gaya ng yung mga hintil, ay naligtas, Panginoon, dahil sa iyong awa, Panginoon. Kawa, Panginoon, ay patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon, na gaya ng pagpapala mo kay Abraham. Dahil sa pagsunod niya, ay dapat din kami ay sumunod, Panginoon. Hindi na kami dapat tumingin sa mga ibang turo, na maling turo, lalo na sa aming mga paligid, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa araw nito, ay kami po ay patuloy na humingi sa iyo ng patnubay at nawa sa mga nangyari sa aming bansa sa pandemic na to, Panginoon. Nawa ito'y mapawi na, Panginoon, o mawala na. At nawa, Panginoon, panumbalikin na, Panginoon, ang sigla, lalo na sa aming pananambahan sa iglesia, Panginoon. Kaya mga kapatid, naway ipagkaloob ng Diyos Ama, ang Panginoong Yesukristo sa lahat ng mga kapatid, ang kapayapaan at pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kagandahan loob ng Diyos ay sumainyo lahat na umiibig na walang maliw sa ating Panginoong Yesukristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, I stand in the midst of a multitude of those of every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by your grace. Lord, we stand by your grace.
presence, in your presence, cleansed by the blood, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power, Lord. Release your power to work in us and through us. Till we are changed to be more like you. Then all the nations will see. Nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Ang biyaya, kabutihan, kahabagan ng Panginoon ay sumaatin